Jeremias, Kabanatang 18. Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na nagsasabi, Ikaw ay bumangon at buwaba sa bahay na magpapalyok at aking iparirinig sa iyo ang aking mga salita roon. Na magkagayoy buwaba ako sa bahay na magpapalyok at narito siya'y gumagawa ng kanyang gawa sa magitan ng mga gulong. At nang mabasag sa kamay na magpapalyok ang sisidlang putik na kanyang ginagawa, ay gumawa siya uli ng ibang sisidlan na minagaling na gawin ng magpapalyok. Na magkagayoy dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, O sangbahayan ni Israel, hindi baga ako makagagawa sa inyo na gaya ng paggawa na magpapalyok na ito? Sabi ng Panginoon, narito kung paano ang putik sa kamay na magpapalyok. Gayon kayo sa kamay ko, o sangbahayan ni Israel. Sa anumang sandali ay magsasalita ako ng mga tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian, upang bunutin at upang ibagsak at upang lipulin. Kung ang bansang yaon na aking pinagsalitaan ay humiwalay sa kanilang kasamaan, ako'y magsisisi sa kasamaan na aking inisip gawin sa kanila. At sa anumang sandali ay magsasalita ako ng tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian upang itayo at upang itatag. Kung gumawa ng kasamaan sa aking paningin na hindi sundin ang aking tinig, ay pagsisisihan ko nga ang kabutihan na aking ipinagsabing pakikinabangan nila. Ngayon nga, salitain mo sa mga tao sa Huda at sa mga nananahan sa Jerusalem na iyong sabihin, Ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ako'y humahaka ng kasamaan laban sa inyo, at kumata ng kata-kata laban sa inyo. Manumbalik bawat isa sa inyo mula sa kani-kanyang masamang lakad, at inyong pabutihin ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa. Ngunit kanilang sinabi, Walang pag-asa, sapagkat kami ay magsisisunod sa aming sariling mga kata-kata at magsisigawa bawat isa sa amin ng ayon sa katigasan ng kani-kaniyang masamang puso. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, inyong itanong nga sa mga bansa kung sinong nakarinig ng ganiyang mga bagay. Ang dalaga ng Israel ay gumawa ng totoong kakilakilabot na bagay. Magkukulang baga ng nyebe sa Lebano, sa bato, sa parang. Ang malamig na tubig na umaagos mula sa malayo ay matutuyo baga, sapagkat kinalimutan ako ng aking bayan. Sila'y nangagsunog ng kamangyan sa mga Diyos-Diyosan, at sila'y nangatisod sa kanilang mga lakad, sa mga dating landas, at pinalalakad sa mga lana, sa daan na hindi patag, upang gawin ang kanilang lupain na isang katigilan at walang hanggang kasutsutan. Lahat na nangagdadaan doon ay mga titigilan at mga gagalaw ng ulo. Aking pangangalatin sila na parang hanging silanganan sa harap ng kaaway. Tatalikuran ko sila at hindi ko haharapin sa kaarawan ng kanilang kasakunaan. Nang magkagayoy sinabi nila, Kayo'y magsiparito at tayo'y magsikatha ng mga kata-kata laban kay Jeremias, sapagkat ang kautusan ay hindi mawawala sa saserdote,
o ang payo man sa pantas, o ang salita man sa propeta. Kayo'y magsaparito at ating saktan siya ng dila, at huwag nating pansinin ang kaniyang mga salita. Pakinggan mo ako, O Panginoon, at ulinigin mo ang tinig nila na nakikipagtalo sa akin. Igaganti bagay kasamaan sa kabutihan, sapagkat sila'y nagsihukay ng hukay para sa akin. Iyong alalahanin kung paanong ako'y tumayo sa harap mo, upang magsalita ng mabuti para sa kanila, upang ihiwalay ang iyong kapusukan sa kanila. Kaya't ibigay mo ang kanilang mga anak sa kagutom, at ibigay mo sila sa kapangyarihan ng tabak, at ang kanilang mga asawa ay mawala ng anak, at mga bao, at ang kanilang mga lalaki ay mga patay sa patayan, at ang kanilang mga binata ay masugatan ng tabak sa pagbabaka. Makarinig nawa ng daing mula sa kanilang mga bahay, pagka ikaw ay biglang magdadala ng hukbo sa kanila, sapagkat sila'y nagsihukay ng hukay upang hulihin ako, at ipinagkubli ng mga silo ang aking mga paa. Gayunman, Panginoon, iyong talastas ang lahat nilang payo laban sa akin upang patayin ako. Huwag mong ipatawad ang kanilang kasamaan, o pawiin mo man ang kanilang kasalanan sa iyong paningin, kundi sila'y mga tisod sa harap mo. Parusahan mo sila sa karawan ng iyong galit.